Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Anthony Ronquillo. Shoutout kay Mario Francisco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Chimeng daw. Siyempre natatawa ako sa sobrang pag-iisip mo, since makapasok tayo, natural na makakatakas tayo ng ligtas. Bakit? Ipinaliwanag ni Chimeng, it's just a matter of air pressure, dahil ngayon pa lang natin nabuksan ang lugar na ito, ang airflow rolling sa ibaba ay magiging napakalakas, bukod pa rito, ang Blood River mismo ay may malaking kakaibang kapangyarihan, ang double effect ay lumilikha ng suction force sa mga tao. Ito ay isang malakas na pakiramdam. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, kapag may vent sa itaas upang ikalat ang hangin, ang presyon na ito ay unti-unting bababa, pagkatapos naming manatili sa ibaba ng sapat na mahabang panahon, unti-unti kaming makaka-adjust sa pressure doon, sa sandaling iyon ay madaling malaman ito. Ang mahirap lang ngayon ay kailangan nating sundin ang pagsipsip at pagkatapos ay lumapag ng tama. Malaki ang posibilidad na mahulog ka sa ilog ng dugo. Kapag nahulog ka sa ilog ng dugo, tiyak na lulunukin ka ng ilog ng dugo at mamamatay ng walang kompletong katawan. Maghintay ka, personal kong protektahan ang iyong sarili, sa lahat ng oras ay utos niya sa kanyang sarili, huwag maging pabaya, naiintindihan mo ba? Oo, nagmamadaling sagot ng lahat ng lalaking nakaitim. Okay, gawin mo na. Pagkaraang magbigay ng utos, halos hindi na nag-alinlangan ang mga lalaking nakaitim at isa-isa silang bumaba. Si Chimeng ay hindi nakaimik, matapos ang isang sinag ng enerhiya na lumabas sa kanyang kamay at pumulupot sa kanilang dalawa, tumalon siya sa kuweba. Sa sandaling makalabas ang lahat ng tao, ang lakas ng katawan ay agad na nagdulot ng malakas na pagsipsip sa ilog. Puff, panipi, sa baybayin sa tabi ng Blood River, okay na ba ang lahat? Tumanggaw si Shangguan Qingyan, nakatingin kay Chimeng na may hindi mapigil na paghanga at inggit sa kanyang mga mata. Ang kaibahan sa Han Sanchen ay puro paghanga at pintig ng puso ng isang babae para sa bida, samantalang para kay Chimeng, ito ay isang napakadalisay na uri ng pagsamba sa pagitan ng mga tao. Pareho silang babae. If one day I can be as powerful as her, hinding-hindi mabubuli ang Shangguan family. Sa pag-iisip nito, medyo natarante si Shangguan Qingyan. Ayos lang. Si Shangguan Qinghai, na mas nakakakilala sa kanyang anak kaysa sa kanyang ama, ay natural na nakikita ang pag-aalala ng kanyang anak sa isang sulyap at bahagyang tinapik ang balikat nito nang hindi na nagsalita pa. Gayunpaman, alam ni Shangguan Qingyan na pinapaalalahanan siya ng kanyang ama na bumalik at magsanay sa mga mahiwagang kasanayan na ibinigay ni Han Sanchen sa hinaharap, isang araw, magagawa niya rin iyon. Gayunpaman, ang mag-ama ay hindi parehong tanga, sa madaling salita, sapat na ang tiwala nila kay Chimeng para sabihin sa kanila ang tungkol sa divine magic ni Han Sanchen. Hindi naman masyadong nag-alala si Chimeng, dahil ang pinakamahalaga sa ngayon ay hindi kung ano ang sasabihin sa mag-ama. Matapos makumpirma na maayos na ang dalawa, agad niyang inutusan ang mga taong nakaitim sa taas para tumulong. Ang Blood River ay napakalaki na ang pag-asa lamang sa lakas ng iilan o isang dosenang tao ay hindi sapat para sirain ito. Sa makatuwid, kung nais mong magtagumpay, dapat kang umasa sa sama-samang lakas. Humigit kumulang 6 na tao lamang ang iniwan ni Chimeng upang obserbahan ang sitwasyon sa itaas, at ang iba pang mga lalaking nakaitim na orihinal na nagtatago sa paligid ay pumasok sa Blood River. Gaya ng inaasahan ni Chimeng, habang lumilipas ang panahon, nagsimulang dahan-daang baguhin ng airport ang presyon ng hangin dito, at ang puwersa ng pagsipsip ay hindi na kasing lakas ng dati. Kasabay nito, dahil may kumokontrol sa ibaba, at pagkatapos ay bumaba ang mga tao sa itaas, nang muling pumasok ang lalaking nakaitim.
Ang dating sitwasyon na direktang nahulog sa ilog ng dugo ay karaniwang hindi naulit. Hindi nagtagal, halos 100 lalaking nakaitim ang nagtipon sa tabi ng Blood River. Ito ang mga piling tao sa mga piling tao. Obviously, kapag mayroon silang ganoong sukat at ganoong numero, ibig sabihin ay halos tiyak na masisira nila ang ugat ng dragon. Narito ang lahat, pumasok sa postura ng pakikipaglaban at maghanda para sa aksyon, malamig na sigaw ni Chimeng, at lahat ng mga lalaking nakaitim ay nagtipon agad sa tabing ilog at naglagay sa fighting posture. Napakaayos ng mga ito, halos nasa isang tuwid na linya sa tabi ng ilog. Narinig mo ba ng malinaw ang target na lokasyon at ang pinakasentrong lokasyon? Oo, after the bombardment, everyone should stay in place and protect themselves, don't go and see what happened, naiintindihan mo ba? Oo, ang una ay madaling maunawaan. Ang pangalawang araw ay medyo katawa-tawa, ngunit ito ay napakahalaga, dahil sa sitwasyong ito lamang mas mapoprotektahan mo ang iyong sarili. Para naman sa pangunahing layunin na protektahan ang kanilang mga sarili, malinaw na ito ay upang maiwasan ang kanilang patuloy na pagkumpleto ng pambobomba habang pinoprotektahan ang kanilang sariling lakas kung sakaling mabaigo ang pambobomba sa ilog. Ito si Chimeng ngayon, mas masusundan niya si Lura Oxen ng mas buong puso, hindi lang dahil makokontrol ito ni Lura Oxen o matulungan itong makaganti. Dahil, ang kanyang paghihiganti kay Han Sanchen ay talagang kapareho ng galit niya sa simula. Sa pagdami ng pagkakakilala niya, nagbago na ang ugali niya kay Han Sanchen. Ang pagbabagong ito ay hindi masasabing pag-ibig, at tiyak na hindi ito pag-ibig, ngunit tiyak na hindi puot ang pumupuno sa lahat noon. Sa makatuwid, pagkatapos ng emosyonal na pagbabagong ito, ang kanyang pagganyak para sa pagsunod sa Lura Oxen ay theoretically naging medyo magaan, bagamat maaari ding gumamit ng puwersa si Lura Oxen para mapanatili siya, hindi man lang mapanatili ang puso ni Chimeng. Ngunit nagawang manatili ni Chimeng dahil matapos mawala ang puot sa unang bahagi ng yugto, ang paglago sa huling panahon ay bumawi sa mga nawawalang bagay na ito. Maaari pa itong maging mas buo kaysa sa orihinal na emosyon. Mula kay Lura Oxen, matututuhan ni Chimeng kung ano ang ibig sabihin ng pagiging strategist at kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mahinahon at kalmado. Lahat kami babae, katulad ng tingin ni Shang Guanqingyan sa kanya, ang una nilang iniisip ay kung paano ako magiging katulad niya. Sa makatuwid, pagkatapos na magkasundo ng higit pa, si Lura Oxen ay hindi lamang isang binibini sa puso ni Chimeng, kundi pati na rin ang kanyang tagapagturo. Isang tunay na tagapayo na makakatulong sa iyong lumago. Habang daan, nagsimulang magbago ang kanyang ugali, naging mas mature at mas maalalahanin ang lahat, sa halip na sumigaw at pumatay sa bawat pagliko tulad ng dati. Matagal nang itinuro sa kanya ni Lura Oxen na ang mga tunay na mamamatay ay ang mga bagay na hindi nakikita. Ang mga pumutol ng malakas gamit ang espada ay hindi lamang ginagawa ng mga walang ingat na lalaki, ngunit ang susi ay hindi maganda ang epekto. Pangalawa, ito ay ang tunay na pag-unlad ng kanyang lakas, hindi na siya kapareho ng cultivation level gaya ng dati. Ang galing niya ngayon, ito ay malayo sa pagiging maihahambing sa kung ano ito ay orihinal. Gawin mo, nanguna si Chimeng at direktang nagpasabog ng spell gamit ang kanyang backhand. Humigit kumulang 100 lalaking nakaitim ang agad ding naglabas ng kanilang lakas. Sa isang iglap, mahigit 100 spells ang dumagsa at tumama sa ilog. Boom! Bagamat mabangis ang Blood River, halatang hindi nito nakayanan ang ganoong kalakas na pag-atake sa isang pagsabog. Ang orihinal na lumiligid na ibabaw ng ilog ay ganap na nahulog sa isang malaking roll. Ang ibabaw ng tubig ay tumawid, ang malalaking alon ay gamulong, at ang buong espasyo sa ilalim ng lupa ay ganap na natatakpan ng dugo at tubig. Ngunit gayunpaman, wala sa mga lalaking nakaitim sa buong koponan ang piniling umatras sa oras na ito. Lahat sila ay nanatili sa pwesto na masunurin, tahimik lang na pinagmamasdan ang paparating na higanteng lobo, handang sumulpot anumang oras. Sa sandaling mayroong anumang hindi nararapat sa sitwasyon, para sa kanila, iyon ay kung kailan ilulunsad ang pangalawang pag-atake. Sa kabilang banda, si Chimeng, bilang commander ng buong team, ay direktang naglagay ng hadlang upang protektahan ang lahat sa loob ng barrier mula sa Blood Wave. Poof! Isang malaking bilang ng mga bulaklak ng dugo ang direktang tumama sa hadlang, na nasira sa hindi mabilang na dugo at nagkalat sa paligid.
Ang hadlang na sinusuportahan ng tunay na enerhiya ay orihinal na puti, ngunit ito ay biglang kinulayan ng pula ng dugo. Kahit na ang dugo ay hindi dumapo kahit kanino, ang mapang-ipong pakiramdam na hatid ng kulay nito ay sapat na para masuffocate ang mga tao kung wala iyon. Ang epekto ay hindi masyadong maganda, maghanda para sa pangalawang pag-atake. Si Chimeng ay binibigyang pansin ang sitwasyon sa loob, sa sandaling mawala ang dugo, agad niyang nakuha ang sitwasyon sa ibabaw ng ilog. Bagamat mabilis na tumataas ang malalaking alon, masyadong mabilis ang daloy ng tubig, na nagpabawas din ng maraming spell attack. Matalo. Boom! Nagsimula ang isa pang alon ng pag-atake. Sumabog na naman ang ilog. Ikatlong atake, tamaan. Boom! Pang-apat na beses. Ang ikalimang beses. 21, atake. Ang 21 pagkakataon, sa katunayan, ay ang huling pagkakataon. More than 100 spells struck again. Gaano man kalakas ang dagat, hindi nito kayang tiisin ang nakakabaliw na pag-agulo. Sa makatuwid, may mga kwento ng kaguluhan sa dagat sa mga alamat at alamat mula pa sa simula ng mundo. At kung ganito ang dagat, ano ang magagawa ng ilog na ito? Gaano man kabilis at kabangges ang daloy ng tubig, hindi nito kakayanin ang tuloy-tuloy na pag-atake ng higit sa 100 piling lalaki na nakaitim, at mayroong 21 pag-atake. Kung ang isang concentrated spell attack ay maaaring direktang iangat ang ilang metro ng ilog, kung gayon sa 21 pag-atake, ang ilog ay mababaligtad kahit na ito ay 20 metro ang lalim. Bagamat hindi ito isang simpleng nagpapababang algorithm, ang aktwal na bilang ng mga metrong nababaligtad ng bawat pag-atake ay hindi lamang 1 metro. Sa makatuwid, ang magaspang na mga resulta ng kalkulasyon ay tiyak na magpapabaligtad ng Jiang. Ito talaga ang kaso, sa ilalim ng patuloy na pag-atake, ang dagat ng dugo ay pansamantalang naputol, ang isang grupo ng mga tao ay maaaring direktang makita ang buong kama ng ilog. Okay, take this opportunity, huwag mong palampasin lahat, give me the flow of the river. Oo, kung gusto mong pigilin ang kalaban sa pinakamalawak na lawak, malinaw na ang direktang pagputol ng daloy ay dapat ang pinakamahusay na pagpipilian at walang sinuman. Okay lang bang gumawa ng ganoon kalaking ingay sa ilog? Siyempre kaya mo. Ngunit hindi alam ni Chimeng na talagang may nagmamatsyag sa mga dagat na ito ng dugo, kung hindi, maaaring hindi alam ng mga tao sa ibaba kung gumawa ka ng mga ganitong ingay sa ilalim ng lupa. Saka ang madugong ilog ay palaging ilog, kaya ito ay may mga katangian ng isang ilog at mga katangian ng tubig. Ano ang espesyal na kalidad ng mga ilog at tubig? Ito ay ang kakayahang pagalingin ang kanilang mga sarili. Marahil ay nagtatrabaho ka ng husto sa itaas ng agos. Ngunit bilang isang resulta, maaaring may kaunting paggalaw sa ibaba ng agos. Sa makatuwid, hindi katakataka na si Chimeng ay may ganitong mga alalahanin. Ngunit sa kabilang banda, kung direktang putulin ko ang iyong daloy, kung gayon ang epekto ay magiging ganap na naiiba. Ang mga ilog at tubig ay maaapektuhan ng pagkaputol ng daloy. Ang supply sa ibaba ay mawawala kaagad, at pagkatapos ay mabilis na bababa ang antas ng tubig. Kung hindi ito mapunan sa oras, ito ay malalanta pa at maglalantad sa kama ng ilog. Ang epekto ay napaka-intuitive at epektibo. Sa paghusga mula sa kapaligiran ng Yetian City, naniniwala si Chimeng na pagkatapos dumaan sa sikat na tindahan, ang Blood River ay hindi maiiwasang sanga sa lahat ng dako. Sa makatuwid, kapag nagawa na ito, ang buong apektadong lugar ay magiging napakalaki. Natural, ang posibilidad na mapansin ay napakataas. Gayunpaman, naiintindihan din ni Chimeng ang isang bagay, iyon ay, ito ay ganap na paglalaro ng isang bata upang harangan ang isang napakalakas na Blood River. Ang napakalaking agos ng tubig ay walang katapusan, at maaari itong harangan ng ilang sandali, ngunit kung nais mong harangan ito ng mahabang panahon, dapat kang nangangarap. Pero di bale, basta naaantala ng ilang sandali, malaki ang epekto nito sa ilalim. Higit sa 100 lalaking nakaitim ang direktang tinipon muli ang lahat ng mga spellang, at ganap na pinagsama ang mga ito sa mga spells na inilabas ni Chimeng, at sa wakas ay naging isang malaking hadlang, direktang tinatakan ang upstream na ibabaw ng ilog at ang buong koridor. Sa isang sandali, ang harang ay napuno ng dugo at tubig. Kasabay nito,
Ang malaking epekto ay nagdulot ng higit sa 100 lalaking nakaitim na kumokontrol sa hadlang upang umatras ng ilang hakbang bago mabawi ang kanilang balanse. Kayo muna ang umakyat, hindi dapat magtagal ang harang na ito, sabi ni Chimeng kina Shang Guanqingyan at Shang Guanqinghai, ang kanilang mag-ama. Sa sandaling masira ang hadlang, ang dagat ng dugo na matagal nang nakaharang ay hindi maiiwasang lalabas. Sa oras na iyon, ang buong espasyo ay matatakpan ng dugo at tubig, at ang malaking epekto ay tanggayan ang lahat sa espasyo sa isang iglap. Sa makatuwid, ang pag-urong bago masira ang hadlang ay kinakailangan. Alam na alam din ng mag-ama ang sitwasyong ito, kaya hindi na sila nagsalita, tumango, at pagkatapos ay naghanda na umalis sa ilalim ng escort ng dalawang lalaking nakaitim. Nag-aalalang sinulyapan ni Shang Guanqingyan si Chimeng, paano ka? Bagamat hindi sila magkaibigan, at kahit na matagal na silang hindi magkakilala, kung tutusin, naging maayos naman ang pakikitungo ni Chimeng sa mag-ama sa maikling panahong ito ng pagkakasundo. Ang lahat ng mga pangunahing kinakailangan ay napagkasundoan, at ang kaaway ng isang kaaway ay palaging isang kaibigan. Likas na nag-aalala si Shang Guanqingyan sa sitwasyon ni Chimeng at iba pa. Umakyat muna kayo, huwag nyo na masyadong isipin yung iba, ngumiti si Chimeng. Medyo nag-aatubili si Shang Guanqingyan na sumuko. Itinaas ni Chimeng ang isa pang kamay at direktang pinadala ang dalawang lalaking nakaitim na nag-escort sa kanila sa oval na pasukan gamit ang mahika. Ate, lalabas ka ng buhay ha? Hindi napigilan ni Shang Guanqingyan na lumingon at nagtanong. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!